check po natin yung pugay ng ibon dito. Dati mga itlog pa to. Yan po, inakay na. Napaka cute. Yan, nasa loob Mga maliliit na ibon. 3. Napakagaling yung pugan niya pagkagawa. Kahit mga ilang dahon lang yung nasa itaas, pero hindi pa rin nabasa ng ulan. Dito sa amin ngayon palagi umuulan. Hindi naman masyadong malakas. Ay mga ibon dito, mga tikling. Tikling kung tawag sa amin. Tapos may rabbit. Ayan. Yung mga rabbit namin nasa labas lang, malaya silang makakain dito ng mga damo. Pwede napier. Damo yung kinakain. Kanina yung andon, yung dahon ng bulaklak yung kinakain niya. Marami pa tayong rabbit mga kaprobinsya, pero nasa labas lang. At hindi naman sila lumayo dito sa amin. Yung iba nga, bumalik pa doon sa dati lang kubo, makikain sa mga kambing natin. Malinis yung tubig dito sa amin, yung aming sapa, kasi palagi may baha. Buti na lang, yung rabbit na yan, hindi nakain ng sawa. Maraming sawa dito sa amin. Pero yung mga gansa natin nadali po sa ating aso. Hindi sila nakain ng sawa, pero nadali sila ni Mateo. Pinalabas natin si Mateo sa mga nakarang video po natin. Pero inatake agad niya yung mga gansa natin. 2 pa yung nadali. Basta palaging umulan mga kaprobinsya. Tapos may kalabaw tayo. Napaka-pakit po ng resulta yung kalabaw natin na si Palo. Maraming putik Lumaki siya ng gusto tingnan na napuno sa putik yung ganyang katawan. Pero dako na gid siya. Si Palo nakakasa na sa kalabaw natin dito na pinalagaan natin. So tingnan natin, sana magmana kay Palo yung anak niya kung sakaling mabuntis yun. Napuno sa putik si Palo. Basta kalabaw, ganoon talaga. Pero dati po, kahit ganyan yung sura mga kaprobinsya, kahit marami pang putik, tuwing umaga sinakyan pa rin namin yan nung mga bata pa kami. Hindi kami takot sa putik.
ba? Ano maglayo? Baba naman ka eh. Oh. Kinagigan do. Ani magino, puso kayo siya.
Yung ating bansot mga kaprobinsya, oh, yung dalawa. Ihid yan dati, ihid. Ayun po, maganda na yung mga katawan nila. Wala nang ribs na makita. Hindi na parang daga. At yung andito, oh, sa kabila, mga panglitsyo na silang lahat. So yung isa natin yung kuhan, umalaga. Tinatamlay siya, hindi siya kumain. Masama siguro yung pakiramdam niya. Hindi siya kumain, no? Big. Nakasahan po siya sa mga nakarang araw. Kahapon daw, kumain naman siya. Hindi naman siya natamlay. Susubahan lang natin sa mga kaprobinsya. Masang nilagay siya. Punasan natin siya ng suka. At yung apat dito mga kaprobinsya, bawasan natin ito ng dalawa. Nangailangan ng baboy sa kapitana. Yung dalawa, yung ibinta natin. Nasa mga 40 kilos siguro to. 40 kilos up. Kulang daw, kulang. May mga manok tayo dito, oh, napakatay. Mga lalaki yan. Ano? Dito sila na malagi sa ating kulungan ng baboy kasi maraming pagkain dito. Yung isa, hindi lang natin yung katayin kasi malaki. Gawin natin yung tandang. Suka yung pinunas natin. Ipahid. Yan. Sana kumain na siya mamaya. Tumayo siya, oh. Katapos natin nalagyan na ng suka yung kanyang katawan. Tumahimik yung mga baboy natin. Nabusog na sila. Yung extension sa ating kulungan dito, dandahan lang natin pinatayo. Nag-order po tayo ng mga kaprobinsya barako. Biik pa lang yon. Tapos balak po natin na magdagdag ng mga inahin. Kaya dandahan natin pinatayo to. Kahit hindi namin ito malagyan pa, pero at least matayo namin tapos malagyan ng bubong. Ipahuli lang namin yung flooring
wala pa naman kaming mailagay dito, kaya dandahan lang. Ang purpose po natin para malagyan ng bubong at saka yung mga kahoy natin hindi masira, kasi nakaimbak lang sa gilid, baka mabulok ba. Kaya pinatayo natin yung ating extension dito sa ating kulungan kahit hindi pa natin gamitin. Pero pag may bubong na to, wala nang problema, kahit ano-ano lang yung ilagay natin dito. Pwede tayong maglagay ng kambing kung sakali, depende lang kung magkaroon ng bakante. Bali kuan po to yung pinagawa namin. Ang size po dito 10 by 10 yung kada kwarto, dalawang kwarto po yung idagdag natin, 10 by 10. So medyo malaki-laki na yung kulungan natin, oh. Malaki-laki na. Nagsimula lang tayo sa isang baboy galing sa Tirewan, tapos nag-upgrade po tayo, bumili tayo ng medyo hybrid. At sana yung mga baboy natin dyan, sana buntis na yun, yung lumalaga natin isa. Sa ngayon 4 yung babae natin dyan na baboy, 2 lumalaga, 2 inahin. Kung sakaling may mga anak sa kanila, magpili naman tayo ng babae, hindi na natin ibinta para gawin natin materialis. Yan, malaki na yung kulungan natin dito kung matapos to yung ating extension. Hindi na basa-basa yung gastos natin dito mga kaprobinsya kung direkta tayong magpagawa ng ganito kalaki. Lalo na napakamahal ng materialis ngayon, napakamahal ng kahoy. Okay lang dito sa amin, hindi po masyadong mahal. Pero pag ano tayo sa lungsod magpagawa, lalo na pag gumamit tayo ng mga bakal or hollow blocks yung dinding, dito sa atin kawayan lang, para makatipid tayo ng konti sa gastos natin sa ating kulungan ng baboy. So dadahan lang to. Basta may mga alaga tayo mga kaprobinsya, hindi natin maiwasan na may mga ganyan na magkasakit yung alaga natin. Nung una po yung ating barako, hindi natin nagamit kasi hindi siya kumasta. Tapos nakala po natin una na mamatay na yun. 3 araw po siya na hindi kumain. Marami na tayong mga alaga dito na dumaan sa sakit, para nilagnat sila ba. Si Marites, oh, sumilong sa kubo, pati si Junior Pugi. Si Rigor nasa labas lang. Andun, oh, yung dalawa. Huwag natin itong nakaharap para makaplasa sila ng maayos. Paliw tang-tang lang nagbalabag doon yung kanang kahoy ikuan para makasulsulod sila diha. Junior Pugi at si Rigor, halos magkapareha na yung laki nila. Magkapal lang si Rigor. Yung ihiplig dito ng kahoy, mailap yung baka natin. Tingnan nyo yung mga binti niya mga kaprobinsya, oh, mahaba. Subukan natin ito na isa tining, kalakihin natin. Itong si Marites, kung nalalaki pa to, napakagwapong baka din. Kahit babae siya ngayon, pag tingnan namin sa malayo,
Malaki na. Napaka-astig niya tingnan. Yung katawan ni Rigor medyo payat lang. Ito natin sila pinakain ng maraming feeds. Budget lang muna. Bata pa to. Nasa mga 6 na buwan pa lang si Rigor. Yung alaga namin mga kaprobinsya, yung rabbit na kulay puti. Napakataba niya. Kain lang siya nakain ng feeds. At hindi na ito siya mailap. Hindi na tumakbo. Hindi namin alam kung lalaki ba ito o babae. It's all. Ginawa namin isang pit ba. Nag-isang kulay puti na siya na nakita namin dyan sa labas. Pero yung mga kapatid niya hindi namin nahuli. Baka nakain ng sawa ba. May kapatid siya ng kulay itim. Maliit pa to nung nilagay namin sa kulungan. Ang mga pan tagat siya ng puto. Paliguan natin to. Hindi siya tumakbo. Purigahin lang natin to. Turukan natin to ng ivermectin. 25 lang yung iturok natin. Para matanggal yung mga tuto. May pulgas siya. Binapuan siya ng pulgas. Yung mga pulgas na galing sa aso. Yung mga tuto na galing sa aso. Lumapo sa kanya. Takbo kayo. Goy. Goy. Hindi takot yung alaga ni Onggoy. Lah. Si Waki nag-ingay kahit marami lang siyang pagkain. Wak! Gusto siguro niya ng bagong tubig. Wak! Butin lang, hindi lumabas si Waki. Naiwanan kong bukas yung pintuan niya. Para magalingan ang baba ni mo, Goy. Goy, hindi na makalabas. Uy, pakitoon ko na ito, Goy. Kito ba? Di man mo kito, Goy. Dikito. Patay na. Nagalit si Goy. Nagalit siya. Nagalit si Goy. Pakitoon na ito kamot, be. Sakit, Goy. Pakitoon, be. Pakitoon na ito. Aray. Pakitoon. Kaya lang usa. Regot. Taga-taga sinita sa niya. Kaya lang usa ba? Kaya na niya ibigay Pakitoon na to.
Iya. Eh. Kok man mo kito, Goy? Ugubaya kay kamot ka, Goy, eh. Nong ni mo, tanong mo nang, oh. Tanawa ni mong nawong. Nawa. Si Waki, oh, naligo. Kahit malamig yung panahon. Wak! Kaya pala sa ingay kanina. Kasi gusto niyang mapalitan yung tubig niya. Para sa manok mga kaprobinsya, oh, nagputak-putak. Ginaya niya yung manok. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, oh. Lauoy o laswa, sariling gulay. Napakasarap yan sa malamig na panahon. May adobo pang manok, may kanin, may bulad, may suka. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Wala ko taghihalang, bro. Wala halang yung nakatalab. Nakatalab doon ka. Ang pala suka les kalon na sa. Ang paas ka galon pa man ako na ko. Dali mo na ulit sa sama. May manawa. May nawa. May mahal. Hello. So dili mo ta kaya hello Desma. Kunan ulan ka. Marami. Kaya nagbukwalya ako na. Ano ito na mo? Aga niya. Magtuman. Kung ko dahil hapon kayo bigtak mo ano. Naman. Sabaw bro, nabi ka sabaw ano? Sabaw ano? Aragong. Kung di po nahalang ng sulana, hindi na mabilin po. Kaya. Ilaw na. Masarap bukan mo. Kakay mo lang. Sabaw na yan. Dala nagkaihap dong ba? Alang na.
Gawa? Tapos kaya akong hindi tayo. Wak, dito luwat ni hala. Iwan mo sa ito tayo. Ibig sila na kita irundugaon, hungit. Kuha laban na yung sabaw nga. Nagul ko kayo, kung kasubla at mangga. Dudo ko na hintong na kabuk mangga ikaw. Natara 30. Sobra. Kumaong na ginoon. Dahil sabi ikan ka dalaga mangga hadyo. Tulok sa ako gulo nga. Pangatagal yun. Ang gagma ito? Ito kaupat lang mga. Kaupat ng dalas eh. Hindi nga naman to, klabe. Ay, kaya nasulan to? Ba? Ay gamay pila ra pwede lang kapitan kay. Pero puso mo ka oh. Ito ay kung pakuha to dong relo kay. Nung padala ring mangga dito po para murag di bagyo. Murag banlas. Iban na. Pagbutang paglingi wa na. Wajib malaga ng itangker ng motor. Ano kayo nang ano daw? Palakaw pato. Kaya palakaw pato ni mong gaman.